Sinong excited? Amen. Sinong na-brown out kanina? Sinong nasa walang kuryente kanina? Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi din po sa mga nanonood sa atin live. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ngayon, magkakaroon kami na commissioning and anointing service para po sa mga nakakumpleto ng series ng servanthood natin. So, excited ba kayo? Amen. Kaya, sabi ko surprise, kaya surprise talaga. Welcome muli. Kasama natin sa service dito si Kuya Henry. Palakpakan din natin ang Kuya niya. Sir Henry galing po sa Laguna. Ayan. At it's nice to see everybody. This is our last session for our series entitled Servanthood. At ready na kayo graduate? Yes. Yes! So, excited na silang graduate. At, anyway, 6 o'clock na tayo nag-start, So, mga 7:30 tayo matatapos, Hindi, biro lang. Maikli lang to exhortation natin kasi, of course, natapos nyo na yung series natin ng paglilingkod sa Diyos. Marami po ba tayong natututunan? Amen. At I hope and I pray na yung mangyayari ngayong gabi ay hindi lamang matututunan, kung hindi maitatatak sa ating mga puso at isipan, lalong-lalo na ibang klaseng teaching ng ating mararanasan sa araw na to, mamaya-maya. So, as we continue to dig into the message, can we start in a word of prayer? Pwede po ba? Ay, kumain po tayong lahat. Matagal naman kayo nakaupo dyan. Let's pray. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, we give you glory. We give you honor and praise. Thank you for this privilege, Lord, to once again hear your message, to once again be fed with your word. Holy Spirit, we just allow you to speak to us, to move through us, and to move in us. Lord, hayaan mo po na ang iyong salita ay tumatak sa amin, magbigay ng malinaw na instruction at malinaw na direksyon sa amin, maging ilaw ng aming mga paa, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakaisa sa Espiritu, sa bukas na isip at puso. Any distraction right now in our minds, in Jesus' name, we lay it at your feet and that we allow our minds to focus on you alone, Lord God. At sasabihin mo sa oras na ito. Panginoon, hayaan mo na smooth na dumaloy ang banal na Espiritu at malayang kumilos sa bawat isa. Binibigyan ka namin permiso ngayon na kumilos, gumalaw at magministeryo sa kaparaanan na nais mo. Narito po kami, ang iyong mga lingkod, handang makinig, handang tumugod sa iyong sasabihin. Maraming salamat, mahal na mahal ka namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen! Nakakaupo na po tayo? Ay, sorry. Tayo po na lang. Okay. So, the title of our message for this night's... Okay lang? Mag-night na lang tayo. Baka matanggal-tanggal ulit sa Sunday na lang. Ayan. So, ang title ng ating na pag-uusapan sa gabing ito ay The Gift of Ministry. Background lang yung kape natin dito po sa kape ko pag-uusapan natin. Background lang yan. Okay, so sabi dyan, it's the Servanthood Series Commissioning. Our text is found in 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Stay on the word na po ako kasi ayaw ko pong kainin ng oras ng pagkilos ng word mamaya. Sabi po dito, unang Pedro, babasahin ko muna sa Tagalog. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Yun. Malinaw yun, Kasi ngayon, sad to say, maraming mga gawain na may preacher, pero mas marami pa yung mga wisdom ng mundo. Mas marami pa yung quote ng mga sikat na tao. Mas marami pa yung prinsipyo ng mga makamundong libro kaysa sa salita ng Diyos. Amen po ba?
This is an awareness for all of us. Amen. Lahat po tayong lingkod ng Diyos. Dapat ang nangangaral salita ng Diyos ang ipangaral. Amen. Okay lang pong gumamit ng mga halimbawa para mas lalong ma-explain ang word, pero hindi maaaring mapalitan ang focus ng ating tinuturo. Kailangan we center on the Word of God. Okay po ba? Hindi yung gagamitin lang natin na sidetrack ang word at ang main point ay kung saan natin kinuha. Kahit pa sino matalino magaling ang gumawa niyan, hindi pwedeng matabunan ang salita ng Diyos. The Word of God is our final authority. The Word of God is our spiritual food, and the Word of God should be the center of our preaching. Amen. Tuloy natin. Ang naglilingkod. Amen. Sino mga lingkod? Amen. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Lakas mo ba? Hindi. Hindi mo lakas. Lakas na kaloob ng Diyos. Not by your own strength, not by your own mind, but by the strength that comes from the Lord. Amen po ba? Upang sa lahat ng bagay, siya yon, ang Diyos yon. Ang Diyos ay papurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa Kanyang kapangyarihan at karangalan, magpakailanman at sabihin natin, Amen. Sa English, basahin natin. Sabi dito, each. Each. O, umpisa pa lang. First word, each. Ibig sabihin, walang excuse. Kasama ka doon. Amen. Lahat tayo dyan. Kahit hindi tayo tumatayo sa harap, kahit hindi tayo nangangaral sa harap o tumutugtog, each. It is a command that all of us serve God. Amen ba? Mga bata ba, maglilingkod? Yes. May parang makapaglingkod sila. Mga matatanda? Yes. Mga PWD? Yes. Kahit nga buntis. Di ba? Lahat, each of you should use whatever. Yun. Kahit anong kaloob, kahit anong kakayanan, kahit anong regalong tinanggap mo, dapat daw gamitin. Whatever gift. Diba? Eh, ang gift ko, pastora, magluto. Ang gift ko, magtahi. Ang gift ko, magkumpuni. Yan. Lahat yan, dapat gamitin. Sabihin, gamitin. Hindi itago. Hindi itago sa baul ni Lola. Hindi ikaila. Hindi magmaang-maangan. Ay, hindi ko lang yan. Huwag naman ako. Mas magaling sila. Diba? Minsan mga Kristiyana ganyan eh. Pag may mas magaling sa kanila sa larangan na yun, abay, isisikreto. Hindi na. Mas magaling siya. Baka malaman nila kung makanta din ako. Malawag na lang. Mas magaling siya kung takapin. No! Because we are commanded that whatever gift we receive, we should use it. Remember the parable of the talents? So, mayroon doon, isa na nga lang, pinagkatiwala sa kanya, hindi naman niya. Ibinaon. Itinago pa. Ibinaon sa lupa. Nag-uusap na kami kanina nila Pastor Henry. Sabi ni Pastor Henry, alam niyo ba, ang pinakamayamang lugar sa mundo ay ang libingan. Tama? Napakaraming wasted talents, wasted gifts, wasted abilities na nailibing kasama ng mga bangkay na hindi na nagamit. Tama ba? Kaya salamat sa Diyos, buhay ka pa, humihinga ka pa, kaya may oras pa tayo na magamit pa ang mga habilidad na binigay sa atin. Hindi ko, ayaw ko siyang pamunahan pero magte-testify siya sa Sunday. Pero ayan, medyo pasegoy lang kay Kuya Henry. Mahabang panahon yung sinayang niya. Sabihin na natin, mahabang panahon yung kung saan-saan niya ginamit ang kanyang abilidad at lakas. No? Pero salamat sa Diyos at buhay pa siya. May oras pa. Amen. Kaya ikaw din, kapatid, kung matagal ka nawala o hindi mo pa napagamit, hindi mo pa na-try magpagamit sa church o sa Lord o sa paglilingkod sa Kanya, may oras pa. Ipagamit mo na. Okay.
Ito lang pag sa kwarto ko lang, siya lang makakarinig ng aking ginintuang boses. Diba? Okay naman po na sa Lord yung ginagamit. Pero, dapat sa kapakinabangan ng iba. Huwag nating ipagkait na gamitin ng Diyos ang talentong yan para sa benefit ng iba. Na ipaglingkod din natin sa iba. Diba? As faithful stewards. Kaya natin ito gagawin dahil gusto natin maging tapat na katiwala. Tandaan mo, ang buhay na yan, hindi yan sa'yo. Remember last Sunday? Sino ang tumubos sa'yo? Si Kristo. Pag ang isang alahas tinubos, sino ang nagmamayari sa kanya? Yung tumubos. Kaya ikaw, sino ang tumubos sa'yo? Si Kristo. Kaya yung mga abilities mo yan, lakas mo yan, yung health mo yan, yung lakas ng boses mo yan, yung gandang lalaki mo yan. Diba? Lahat yan pinagkatiwala ng Diyos. Maging mabuti kang katiwala. Mapagkakatiwalaan ka ba? Oo, diba? Stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Sa translation ng English, ang emphasis dyan, pag ikaw nangaral, kailangan bitbit mo ang otoridad ng salita ng Diyos. Kailangan kung paano inilathala ng author, ganun mo din i-deliver. Be faithful to the transcript. Be faithful to the scripture. Be faithful to the text. Hindi yung iibahin mo yung tono. Diba? Medyo delikado yun, preachers. Amen? Ginagawa mong magaan, halimbawa rebuke. Ginagawa mong katatawanan, halimbawa holiness o purity and topic. Diba po? Amen po. Sabi niya, pag ikaw ay nagsalita, kailangan parang salita ng Diyos ang ilalabas ng iyong bibig with the reverence, with respect, and with the accurate meaning, interpretation of the scripture. Amen po. Because sad to say, some preachers would use the power of the scripture for their own benefit. They can twist it so that people would give more. So that people would feel good. So that people will come back. So that people will not get hurt. Amen. But sorry to say that the Word of God is like a sword. Pasintado po sa mga nakikiliting tenga. Diba po? Magkakaroon ng hiwan. Diba? Ng puso. Sabi niya, kaya nitong paghiwalayin ang tama. The soul and the spirit. Ano yung emosyon lang sa tunay na sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Amen? Ito na tayo. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. So, minsan po, actually, napalo ako ng Diyos dito. Nasubukan ko po noon. Mas bata pa ako sa Kristiyano. Lingkod ako lang lingkod kay Lord. Grabe! Grabe! Busy-busy. Naming nagawa. Pero hindi ko na-realize na sa dami ng ginagawa ko, hindi na pala lakas at biyaya ng Diyos ang aking ginagamit. Ginamit ko na ang aking sariling kalakasan, kagalingan, kayamanan, katalinuhan, lahat. Wala naman kong masama na ipaggamit ang mga bagay na yan. Amen. Pero pag ang attitude ng puso natin, nagawa ko yan dahil ang galing ko. Amen. It's the heart issue here. Sabi nga ng sound, God is the strength of my heart. Don't use your own strength to strengthen your heart. Because cursed is the man who trusts in man. Maging sa lakas mo, huwag mong ilagay ang tiwala mo. Ilagay mo ang tiwala mo sa Diyos lang. Exclusive dapat yan. Dapat kay Lord. Yung lakas galing sa Diyos. Kasi kung lakas mo, dadating ang point na mag-burn out ka. And I'm speaking from experience. Sabi ko po noon, Lord, alam ko po, pagka ginagawa ko to para sa'yo, hindi ako
sige. Hindi ko na pinakikinggan kung pinapahinto muna ako, pinapagpahinga ako ni Lord, mag-post ka. Hindi, pero kailangan matapos ko. Kailangan maabot yan. Kailangan ma-Bible study yan. Kailangan. Anong nangyari sa akin? Hindi na ako naging spiritual. Kaya imbis na burning bush, ano nangyari? Burnout bush. Naging ash. Ano ba sa ash? Abo. Dapat sana ay mag-fire ka kay Lord. Ano nangyari? Natupok mo ang sarili mo. Kasi ginawa mo sa sarili mo lalakasan. But mind you, servants of God, if you will serve the Lord with His strength, though you burn with passion, you will not burn out. Hindi ka makukonsume. Yung nakakatawa eh, God is a consuming fire, but the burning bush was never consumed. Right? Because He is the fire, but He is the sustainer. Amen. Tuloy natin. So that in all things, God will be praised. Kasi kung paglakas ng Diyos ang ginamit natin sa paglilingkod, ang kapurihan ay sa Diyos. Paglakas natin, may tendency ang kapurihan ay sa atin. Ayun ang iiwasan natin. Because God will not share His glory to anyone. Especially the flesh. No flesh shall glory in the sight of God. Kaya nga ako sabi, prinsipyo yan, no man will see God and live. Walang flesh ang pwedeng mabuhay at makita ng buhay. Tuloy natin. Sige, next. Yun, susunod. So we should serve, yun po sa ating mga nakita. Sabi ko naman na to, nilagay ko lang point by point. Using the gifts that God gave us. Sabi ko sa inyo, lahat ng regalong ibinigay sa atin. Next, using the strength and empowerment, kasama yung anointing, pinag-aralan natin last week, that God has given us. Gamitin po natin yung anointing. Okay? Pag kunyari, alam mo na evangelist ka, nasa aeroplano ka, sa jeep ka, sa bus ka, ay, siya mo to. Isang tip lang, access your anointing in the Holy Spirit. Say a little prayer before you do it. Amen? Kasi pag ikaw urada, sige, share na agad. No? Mamaya, yung pala ang sasabihin sa inyo Spirit, oops, not now, wrong timing. Diba? Huwag mo na ngayon. Hindi mo alam, 2 minutes na lang, bababa na siya. Diba? Bisa kasi kaya kailangan ka mag-pray muna. Kahit short prayer lang. Say, Holy Spirit, share ko na to. Ito nasa tabi ko. Diba, Lord? Anoint me, help me. Pag nag-pray ka talaga, even that short, biglang masasabihin ng Lord, no, wait lang. No, hindi siya. Yun nasa kabila, hindi siya. Hindi siya rinassign ko sa'yo today. Example, yung isa. Tapos pag na, okay Lord, yung isa pala. let me share, right? Let me share. Use this as I can. Share ka na. Diba? Pag share mo, nakita mo biglang bumaba yung isa, ay kaya pala. Ninabiting ka sana sa oras kung hindi ka nakinig. You see? Practical things. Even these ones. Before you hold the drums, use the keyboard, the guitar. Say a prayer. Okay? Don't use your own strength, please. Servants of God, don't use your own strength. Use the strength of God. Para hindi ka rin matempt na sabi mo, ang galing mo ha, ang galing ka naman. Galing na ako, galing. Diba? We can all be tempted of that. So because power is blinding, remember, nakakabulag ang power, nakakasilaw yan. Next, for the benefit of the people whom we are called to serve. Okay po? Hindi man natin kayang paglingkuran ang ilang bilyong tao lahat sa balat ng lupa. But may specific na groups of people na pwede natin maabot. Kahit isang mag-asawa, kahit isang anak o teenager lang ang iyong maabot. Pag ginawa mo dahil assignment mo yan sa Diyos, then we are effectively serving God. Because as we know, we should remember that ministry is a gift. Next slide. Regalo sa atin ang ministry. Bakit? Kasi pag may ministry ka, may means ka na maglingkod sa Diyos. Look at this definition. Ministry means meeting people's needs with love and humility on Christ's
Ang ganda, no? Ibig sabihin, pag sinabi mo pala, ito ang ministry ko, ibig sabihin pala, ang goal mo, ma-meet ang pangangailangan ng mga tao, pinaglilingkuran mo. If your ministry is pulpit preaching, example, dapat ma-meet yung need ng mga sheep, mga kaluluwa, na makakain ng salita ng Diyos. To use the pulpit to reveal the truth. Amen. Pag nagpa-pulpit ministry ka at walang naiintindihan yung kausap mo, you do not serve their needs. Diba? Kaya po minsan, servants of God, remember, know your audience. Grabe yung predator mong preaching. Malapili, ano ba yung pangalan, malalaki, Billy Graham, Martin Luther, Smith Wigglesworth, ano naman. No? Planchado yung sermon mo. Pag bukas ng bibig mo, nakaganyan lahat ng teenager sa'yo. Ano siya sa akin niya? Hindi ka nakakonect. Hindi sila makarelate. So useless. You're not meeting their need. So servants of God, when you come to a place and there's a conviction to share, there's a conviction to serve, know your audience, know their needs. Even Jesus meet the people's needs. Tama ba? Diba? Pag may sakit, bakit hindi niya gagawin na, nayaan mo yung may sakit, makinig kayo, mas maganda yung preaching ko. Powerful ako mag-preach. Hindi! Ang gagawin ni Jim, yung minsan na nag-preach siya, mamaya, may nahuhulog. Ano dito? May nahuhulog. Mamaya, nauuka na. Yung bubong. Mga may pinababa ng paralisado sa harap niya. Anong ginawa ni Jesus? Pinagaling niya, pinatawad niya. At pinagaling niya sila, rise up and walk. Your sins have been forgiven. Diba? Sabi ni Jesus. Yun yung kwento na apat na magkakaibigan na nagdala ng paralitiko. Tama ho. Anong ginawa ni Jesus? In-ignore niya ba? Sabi niya, hindi, bahala kayo. May nag-preach pa ako, nagtuturo. No! He meet the needs of the people. And Jesus meeting their needs got their attention, got their heart, got their respect. Because people have different needs. And sometimes, it's so hard to get the ears of people if their hearts are caught up with needs. Amen po ba? Kaya kung minsan mo, imimit ng Lord ang need natin bago pa natin marinig yung message. Kaya huwag niyong imimiss yung ating worship part. Yung pagkanta ng worship natin. Minsan sa worship time pa lang, nag-minister na ang Lord sa heart natin. May agam-agam ka, di ba? May bumabagabag sa puso't isip mo. Tapos, hindi ka makafocus. Pero start tayo mag-worship. Diba? It's like, parang nabuhusan ka ng malamig na tubig at nahimasmasan ka. Amen. So I encourage you, everyone here in this home, and even dun sa ating online, huwag niyo pong inis yung worship part, yung singing of songs natin, singing of psalms natin dito sa church. Because doon pa lang, nagmi-minister na ang Lord. Amen po ba? Next definition. Ministry, actually, is from the Greek word diakoneo. That sounds familiar. Yes, parang diakono. Di ba? Kasi po, ang ibig sabihin ng deacon or diakono, yun nga, yung common na term na yun, ay servant. Okay? Meaning to serve, ito matindi, pag galing sa dulo, it means to serve as a slave. Alipin. Talaga. But we have discussed, naalala niyo po, yung sa first and second natin, the bond slave. Okay? Naalala niyo yung bond slave? Anong pinagkaiba niya sa normal na slave? Ang slave, wala nang karapatan, no choice, kaya siya naglilingkod. Pinanganak siyang alipin, wala na siyang choice. Mamamatay siyang alipin. Pero ang bond slave ay isang alipin na pinalaya, pero kusang bumalik sa kanyang amo. Nang buong puso, may buong kagalakan, at sabi niya, magpaglilingkuran ko pa rin siya, kahit ako'y malaya na. Ganon tayo kay Kristo. Pinalaya niya tayo, bawat isa, sa bondage ng kasalanan. Binalik niya ang freedom at free will sa atin. Pero ngayon, anong gagamitin natin sa freedom at free will na yan? Bumalik tayo sa Kanya at ipaglingkod natin ang buhay natin sa Kanya. Kasi galing tayo dati sa jablo na
maging alipin ng kasalanan. Pero ngayon tayo with all our will. Amen. Diba? Willful. Yan. Sige. Ito, bago ko ilabas to, tatanungin ko kayo. Hay, huwag mo na ilabas. No? How would you define ministry? Atras, Kim, atras. Sige nga. Kuya Hero, in your own words, what is ministry? Own words, ka? Ministry, yung pinagkatuwa ng trabaho ng Lord sa iyo. Yun, ganda. Pinagkatiwala ng trabaho ng Lord. Amen. Tama. Sino ba? Okay lang. Si Doc Abet. Ano ni Doc Abet? Own words, definition ng ministry. Kasi na ministry. Aba. Yan ang task. Tasking. Yun, task. Task na tinanggap mo kay Lord. Sige, pakita na natin. ito ang definition. It is a willful, okay, ibig sabihin na ginusto mo, hindi ka pinilit, hindi ka pinersa. Gift-oriented, ibig sabihin ayon sa gift mo. Ayon sa gift na binigay sa'yo. Compatible, match. Diba? Hindi yung kunwari ang gift mo magsayaw, pinipilit mong kumanta. Balik-baliktad yung kanta mo. Diba? And calling-based. So, base sa panawagan ng Diyos of use of one's ability to serve others. Tinagalog ko yan para maintindihan. Ang ministry ay paggamit ng ating kakayahang paglingkuran ng tao na bukal sa puso, na ayon sa kaloob at base sa panawagan ng Diyos. So, masasabi mong ministry yan kung nandyan yung tatlo. Bukal sa puso, ayon sa kaloob, at panawagan ng Diyos. Hindi pwedeng gusto ko lang. O kaya no choice ako. O ito talaga ang bakanting pwedeng gawin. Amen? Ang ministry po ay nakapaloob dyan sa tatlong factors na yan. Kaya pag nakita mo, oo nga no, gusto ko itong ginagawa. Bukal sa puso ko itong ginagawa. Tapos, magaling pa ako dito. Or, kaya kong gawin to. Binigyan ako ng Lord ng abilidad dito. Tapos, fit din siya sa panawagan. Hindi siya kumukontra sa panawagan. Masasabi mo, ministry mo yan. Diba? Halimbawa, anong mga ministry na hindi common. Hindi lang music ministry, hindi lang dance ministry. Halimbawa, yung ministry ng pagmamanage ng tao. Diba? Halimbawa, si Kuya Mar, nagmamanage ng mga tao. Diba? Bukal sa puso. Kung bukal yan sa puso ginagawa, ayon yun sa kaloob ng Diyos, kaya niyang mag-lead. At base din sa panawagan ng Diyos, kasi pag may mga tao siya, may nasesharean siya. Then, even his work, secularly, is a ministry. Amen. Amen. Amen po ba? May naintindihan? Yes. Okay, next. Ministry should be impartial and unconditional. Always seeking to help others as Jesus would. Dapat, hindi tayo, hindi ko siya paglilingkod, hindi ko siya feel. Paano kaya kung dati ng mga doktor, ano? Nanari na ako, may pupunta sa clinic mo. Tapos, nakapila siya ang tagal-tagal. Pagpasok niya, hindi type ni Doc Obe. Hindi ko natin ako ito, ha? Sabi niya, pasensya na, ha? Hanap ka na lang ng doktor. Hindi ko ganun, no? Maging tayo. Halimbawa, may conviction ka siya yung nandun sa corner pagdating na, baka mangiling na. Diba? Good morning ka ba? Good morning, ate! Tapos, good morning, kamusta ka naman? Ayos! So, dapat impartial, walang pinipili at unconditional. Mag-share lang ako pag kumakaw. Pag umulan, huwag na. Diba? Parang weather lang. Next, Christians are to minister to others out of their devotion to Christ. So kahit mabaho pa yung hininga nung share-sharean mo. Dahil devoted ka kay Kristo, gagawin mo yun. For the love for others, whether they are people, believers, or unbelievers. Amen. So understand the ministry to God and His ministry to people
And ministry to people can be for believers alike or unbelievers. So, paano yung mga, bakit sila ang pinaglilingkuran mo, mayroon siyang karinderya? Diba? Ministry pa rin ba yun? Yes. She meets the needs, the hunger needs of the people using the gift that God gave her. Tapos, pag may nasarapan pa, share niya. Ay! Hindi lang, alam mo ba, hindi lang sa masarap na sisig na bubuhay ang tao. O talaga? Sarap-sarap nito, ate. Hindi ba mas masarap dyan? Yung word of God. Sabihin mo, mai-invest na. Di ba? Nagamit niya yung kanyang secular work or business o kung ano man yun. Last but not least, ministry is the overflow of our intimacy with God. Pag malalim ng relasyon mo sa Diyos, mag-o-overflow yan. Hindi mo na kailangan piga-pigain. Sige, tao kayo. Mag-serve. Ano pwede kong gawin ngayon? Nakakapag-serve. Hindi po. Pag po establish ang iyong relationship with the Lord, siya mismo ang magbibigay ng opportunities for you to serve. Minsan nga po, di-decide ko na gusto kong mag-share kahit isang kaluluwa. Mamaya, naghihintay ka sa opisina, may umupo tumabi sa'yo. Oh, ayun agad! Binibigyan ka na ni Lord ng opportunity. Ikaw naman itong atros na bakit? Give me a sign. Give me a confirmation. Minsan sobrang dyan na, nagpre-pray ka na siya, umupo na sa tabi mo. Diba? So, remember, when you are intimate with God, hindi na bansado, hindi na struggle ang ministry. Kusang lalabas yan. Bakit? Kasi nature ni Isang Kristo yan. Diba? Likas sa Kanya ang maglingkod. Kaya nawa, makuha natin yung likas sa ating Panginoon. So, next yan. Ministry by serving others is our gift. Tignan yan. Kanina sabi natin yung ministry give sa atin. Tama? Para ma-exercise. Pero ngayon, in another view, ministry naman ay regalo din natin sa Diyos. Bakit? Kasi by serving others, parang regalo natin sa Diyos yun. Ginagamit natin yung binigay sa atin para paglingkuran ng iba. Napakasaya ng puso ng Diyos. Ang galing na, no? Na paglingkuran mo na yung iba, pero para palang ang tingin ng Diyos doon, regalo mo sa Kanya. Yung ginagawa mo. Naalala ko ngayon sa scripture sa Bible, sabi niya, isa man dito, bigyan niya ng isang baso ng tubig. Tama? Diba? O kaya, sabi niya, kung binisita niyo ang mga nasa kulungan, binigyan niyo nagugutom, pinatuloy niyo walang matuluyan, parang kay Kristo daw natin ginawa yun. Kaya ganun din po, pag naglingkod tayo, parang regalo natin yun sa Diyos. Na yung abilidad na binigay niya, pinagbubuti, pinag-iigi, ginagamit natin. Hindi tinatambak, binabaong, tinatako. We do it to please Him, to make Him happy, to obey His will and dictate, and to permit the Holy Spirit to use us whatever way He wants. Amen po. Kaya, two-way. Regalo sa'yo, regalo mo rin sa Kanya. Ang sarap, di ba? Kaya sino may ministry na dito kay Lord? Amen. Sino gusto pa mag-ministry kay Lord? Sino gusto pa madagdagan ng ministry kay Lord? Yung iba hindi na nag-amen. Umiti na lang. Okay lang po. So, the photo I'm gonna show you, and hingin ko yung tulong ni Kuya Hiro. Makikita po natin dito ay isang halimbawa na sinet na example ng ating master at supermodel. Amen? Sino po ba ang model natin? Jesus Christ. So this is the example that he set. Ano pong ginagawa niya? Hinuhugasan ng paa. Opo, hindi po siya nagpapafoots pa. No? Tama po yan. So hinuhugasan ni Kristo ang paa ng isa sa kanyang mga lingkod. Basahin natin kung saan ba yung mababasa sa Bible. It was before, click pa sister, para lumino. It was before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and to go to the Father. You know, Jesus knows the timing.
If you want to know His timing in your life, stick to your God. Stick with Jesus. Amen! He knows that the time na maaalis na siya ay malapit na. At sabi niya, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Tignan mo ka na ng comment na to ni John, ano? Mag-i-intro lang siya ng isang mangyayari. Niremind niya pa ang mga readers niya kung gano'ng kamahal ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Hindi lang tinitignan ni Jesus sa kanyang disipulo na kanyang mga tagapagmana o mga susunod sa kanyang yapak. Ngunit sinabi ni John na minahal niya ang kanyang mga sumusunod. As His own who were in the world, He loved them to the end. Hanggang dulo, mahal na nila ng Lord sila. Ano ba nangyari ng dulo? Nandun ba sila? Wala. Inabandon na sila. Tama. Pero anong sabi niya? Mahal pa rin sila. Kaya ikaw kapatid, kung matagal ka nang nawala, mahal ka pa rin ng Diyos. Bumalik ka na. See you this Sunday, ha? See you this Sunday. Tuloy natin, sister. Sabi daw sa verse 2, the evening meal was in progress. O, in progress na. Ibig sabihin, siguro nagsiset na sila, ready na kumain. O ba, may ginawa rin ng devil. The devil had already, tapos na pala, had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Parang nakita niyo ba, pinapakita ng Bible kung saan napapunta pa, climax na umaakyat na nagre-ready na ang kontrabida. Parang kung gano'n, no? Ready na si Jesus, pero nagre-ready rin ng kontrabida. Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and He was returning to God. Grabe yung comment ni John, ano? Ang lalim. Kasi si John, yung the beloved disciple, siya ang disciple na mahal ng Diyos. Malapit sa puso ng Diyos. At alam mo, kung malapit ang puso mo sa Diyos, He will reveal His secrets to you. There is a deep revelation when you are in the heart of God. When you understand things that you never understood before. Alam ni Kristo Jesus na mayroon siyang kapangyarihan. Ito nga po yung parang, kumbaga, kakaiba. Alam niya na naghahanda ang kaaway. Alam niya na nasa kanya ang kapangyarihan. Pero alam niya na pabalik siya sa Diyos, pero hindi niya hinihinto ito. Amen. Tuloy natin, kapatid. Verse 4. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Diba? Sabi niya kanina, the dinner was already in progress. Hinahanda na ang piging, ang kainan. Hinahanda ang tinapay, hinahanda ang wine, kakain na sila. Pero napansin ni Jesus, after that, He poured water into a basin, began to wash the disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around Him. Alam niyo po, time na yun, ang mga tao po ay naka-sandals lamang, hindi masyado yung closed shoes. No? Hindi yun ang kanilang pangyapa. So, kung ikaw maglalakad, hindi naman kung sementado ang Jerusalem noon, yung mga lugar noon, alikabok, kadumi. No? Nasubukan niyo na bang maglakad sa Laguna? Lagi kami nakachinelas lang kasi ang init. So, mga taga-baba dyan, di ba? Kahit tayo mga babae, mga lalaki, naka-sandals lang, pagporman. Pagka sa bahay lang, chinelas talaga. Tapos di ka naman maiwasan, nilalakad ka talagang maalikabok. At hindi mo rin maiwasan talagang dudumi ang paa mo. Eh noon ho, mababa ang recliner. Ganyan lang ho sila. No? Ito yung table, ganito na, ito na yung upuan. Mababa, hindi tulad ng mga upuan natin yung makapas na. So mababa. Ngayon, ang lapit ng pagkain sa mga paa nila. Tinas ko talaga. Galing no? Kalapit nun! Kakain ka, imagine mo, ganyan ka, no? Andito is serve. Nandiyan din yung paa mo. Yan dumi. Di ba? Mamaya, napagpagal na ng konti. Di ka dumi na nakakainin mo. So it was very important that they wash their feet before they eat. Or else they will contaminate their food. Matutumihan yung food. So, anong ginawa ni Kristo? Nung time na yun, sila lang, wala namang ibang attendant.
O, nag-utos ko sa Andrew, kumuha ka ng mabuti. Siya mismo, nagbuhos ng tubig, naghugas ng mga paa, at tinuyo ang kanilang mga paa. He came to Simon Peter, ayan, isa-isa, hinugasan siya. Pagdating kay Pedro, sabi ni Pedro, Lord, are you going to wash my feet? Diba? Siguro kung si Lord ay ano, hello, ano sa tingin mo? Diba? Yun na nga ginagawa ko. Diba? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. So, dito pala sa mga bagay na ito, bilang guro, bilang rabbi, may tinuturo pa rin pala si Kristo. Hindi lang para makakain sila, o tara na, gutom na ako, pag-ugas na tayo pa. Hindi lang ganun. Mayroon pala siyang gustong ituro sa kanyang mga disipulo. Hindi mo pa maintindihan ngayon, sabi niya. Pero later on, you will understand. Verse 8. No, said Peter, you shall never wash my feet. Nakakaya, Lord naman. I serve you with all my heart, with all my strength, my soul, my heart. Pagmugasin pa ako, kadiri. Jesus answered, unless I wash you, you have no part in me. Siguro, ito lang, practically speaking, siguro, alam naman, ikaw lang may maduming paa. Kakain kami lahat ng nilinis namin, ikaw lang maduming paa. Ikaw pa magdudumi ng pagkain natin. Practical lang yan. Pero, ang sinasabi dito ni Jesus ay spiritual. Sabi niya, kailangan ko itong gawin para magkaroon ka ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Then, Lord, Simon Peter replied, o di sige Lord, huwag lang yung pa ako. Pati namin yung kamay at ulo, paliguan mo na ako. Itodo na natin ito, sabi ni Pedro. Pero sumunod, sabi niya, Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. Naligo ka naman, di ba? Paako lang. You are clean, though not every one of you. Ang ibig sabihin niya dito, kilala na niya kung sino ang magkakaroon niya sa kanya. And that's why he said, not everyone was clean. You know, in the kingdom of God, we all have been cleansed by the blood of Jesus. Kaya kung pag-aralan natin yung blood on Sunday. Amen? Ang ating pong cleansing ay tapos na. Pero mahalaga pa rin po na malinis ang ating mga paa. Bakit? Natawa si ate kasi. Sorry. Kasi po, ang mga paa, yun ang humahayo. At pag humayo ang mga paa, yun din ang maaaring marumihan. Tama lang na talagang paa yung marumihan. Tataka naman ako kung mukha niyo marumihan. Malinis ang mga paa niyo. Di ba? Makabalik na. Di ba? So, marurumihan ang paa. Kaya ganoon din sa ating spiritual na buhay. Once and for all, we have been cleansed. Para bang pinaliguan na tayo ng Diyos. That is justification. But, every now and then, we have to have our feet cleaned by the water of the Word of God, by the Spirit of the Word of God, by the water of Jesus, the living water, fountain. Bakit? Kasi, kung minsan, narurumihan tayo sa ating mga, maling nagawa. And this is what we call sanctification. It is an ongoing cleansing of our soul. Amen? Totoo po ba? Minsan may naiisip kang mali. May nasasabi kang masama. Minsan umaatake ang pagka mataray mo. Init ang ulo. Amen. Naku, bakit may gano'n? Natawa naman ako doon. Napatingin yung isang kapatid. Amen. So sige, tuloy natin. Kaya mahalagang malinis tayo ng Diyos. When he had finished washing their feet, he put on his clothes, returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord. And rightly so, for this is what I am. Tama naman ang tawag niya sa akin, sabi ni Jesus. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ngayon, ito po ang inyong togang isusuot. Amen. Sa amin sa university, pagka may mga kulay yan, toga, nakaitim yung toga, tapos may mga hood na tinatawag. May ibang kulay yan.
Halimbawa, example lang, alam ko lang kasi yung green, medicine. Diba? Halimbawa, hindi po ako accurate ha, example lang, kasi baka sabihin niyo mali. Kunyari po yung red, engineering. Example lang kung hindi ko memorize. Yung violet, psychology. Ganyan, kung ano yung kulay, yun yung kumbaga yung departamento, o ano yung tinapos nila, ano yung abilidad nila. Nakikita yan, no? Yung colors ka. Tapos, kapag madami ka ng degree, pataas ng pataas, nagkakaroon ka ng rango dito. Ayan, tapos, kumakapal yung ano mo, yung suot mo, yung toga mo, nagkakaroon ka ng nakakatawang hat. Pero yung mga doktor, yung hat namin, yung paganyan, na maraming tasil-tasil na gano'n. Yung mga master, iba naman mga beret. Iba sila ng mga costume. Yun ay sumisimbolo sa kanilang natapos o sa kanilang abilidad, anong kanilang pwedeng gawin. Di ba? Kasi ay master na ito. Ay, ito doktor na. Di ba? Matagal na yung inaral nito. Di ba? Ito bachelor. Bagong graduate. Nasa iba-iba sila ng rango. Ngayon ito, ang paghuhugas ng paa na gagawin natin ngayong gabi. Gagawin natin. Ito ang toga ang isusunod mo. Ito ang toga ng memory mo na hindi mo makakalimutan na hinugasan ang paa mo sa gabi nito. Amen. Kaya, kinakabahan ba kayo? Okay lang yan. Nakakaya ba magubad ng shoes? Okay lang yan. Sabi ko, Lord, ba't ganon? Ba't yung experience? Nahihiya ako. Ako huhugas, nahihiya ako. Ayaw ko magpakapit ng paa. Bakit? Because you're fit. Di ba? Tumutong si Kim, sila yung tsura niya. Sabi ko, patay, di ba ako nakapapedicure? Kaya nga sabi ko, surprise. Magsusot kayo ng toga, pero isip surprise. Hindi ito physical na toga. Spiritual na toga na magmamarka sa inyo anong tinapos nyo. Servant. Pero, Pastor, wag pa lang. Ako na maghugas ang paa mo. Hindi. Ano sabi ni Jesus? Kailangan ko itong gawin sa inyo para magawa nyo sa iba. Kaya, gagawin natin yun. Okay, mag-alala na. Init po ng tubig. Hindi rarayumahin ng mga paa nyo. Okay? Hindi maninigas yan. Init, malinis po yan. Actually, may dala akong sabon. Parang makuskus. Hindi ko lang din alam yung pakilo. Next, sister. I have set you an example that you should do as I have done for you. Of course, ikaw naman, Pastora, grabe ka naman. Scripture naman na hindi naman literal. Oo, alam mo kung hindi siya literal. But why did the Lord put in my heart to do this? Because experience is a good teacher. Pag naranasan niyo to, mamaya tatanungin ko kayo kung ano yung nararamdaman niyo, ano yung napapunta sa isip niyo. Besides, nakikiliti kayo, gano'n. Nahihiya kayo sa paano ang luya, ganyan. Pinatatawa ko lang kayo. Ayan. So, it's a learning experience. Diba? Parang mailalagay niyo sa sarili niyo noon. Pero gusto ko pag ginawa natin ito, let's do it with humility. And imagine yourself really being there and really Jesus washing your feet. Okay. I'll tell you why later. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is the messenger greater than one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Malalim po ang kahayagan ng mga bagay na ito. Hindi lang siya basta literal na okay, magugasan tayo ng paa. Pati pastora naman, every Sunday, magugasan na tayo ng paa para naglilingkod tayo sa isa't isa. No, that's not the point. The point is, pinapakita ng Diyos kung papaano ang greatness sa kingdom niya. Because Jesus was the greatest. And we know He is the greatest. He is willing to go down to the pit. Even sa pinaka-ilalim. Amen po ba? Alam mo ba pupunta siya sa ilalim para lang mainangat ka? Amen. Okay. Asa yung tawad? Sasagutin ko. Yes. Para talagang malinis.
Salde. Tunay ang kamangha-ngha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko
When we're in the presence of God, allow me to pray for you. Lord, I wash their feet. It was you yourself who cleansed them, and they are forever clean, Lord. Thank you for the ongoing process of sanctification, that we may have part, Lord, in your banquet eternally. Thank you, Lord, that you use these women to serve you, Lord. And they do as they have been served. They will learn to serve also, Lord God. They will learn to go out and cleanse this world. Lord, use them, Lord God, to cleanse others' feet, to serve, Lord God. That, Lord, as you have done, so to them, may they do it to others. In Jesus' name. Amen. Mga kalalakihan naman po. Sige po, kami.
Habang buhay pa'y lilingkod ka sa bawat araw na haharapin mo. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapang sa aking likhain. Diyos mo ang tanging Tayo'y tinawag ng Panginoon hindi para paglingkuran, kundi maglingkod sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-isip, ng buong kaluluwa, at ng buong buhay. Katulad ni Kristo, siya ay naglingkod. Katulad natin, tayo ay maglilingkod sa Diyos ng buong puso, buong buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay na nagtalaga sa inyo, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, naglilingkod sa inyo. Gamitin niyo po kami mightily, Lord God. And we declare victory, O God, sa lahat ng aming mga lalakaran, Panginoon. Pagkat kasama namin kayo, Panginoon. Katulad ng puso ni Haring David, Lord God, ilapit niyo ang aming mga puso sa inyong puso, O Lord God. Salamat po aming Panginoon sa Kristo. Mahal na mahal namin kayo, Panginoon. Mahal na mahal namin kayo, aming Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa bawat isa sa amin dito. Nakakaintindi, nakakaunawa ng paglilingkod sa inyo. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakilan sa pangalan ng Jesus. Amen. Habang nandyan po tayo, gusto ko lang po kayong tanungin. Kahit sumagot lang kayo kung nasaan kayo. Ngayon ba naranasan yung mahugasan ng paa? Kayo rin ba ay maghuhugas ng paa ng iba? Ngayon ba na pinaglingkuran kayo ng Diyos na lumikha ng langit at lupa? Kayo rin ba ay maglilingkod sa Kanyang mga lumikha? Kung gayon, taas niyo po ang inyong mga kamay kung nasaan man kayo. Tanggapin niyo ngayon ang bahid ng langis ng banal na Espiritu na siyang tanda ng pagliligtas sa inyo, na siyang tanda ng pagtutubos sa inyo, na siyang tanda ng kakayanang maglingkod sa iba. Hindi sa ganang sariling lakas, ngunit sa lakas na nanggagaling sa Diyos Ama. Let the Spirit of the Lord be upon you right now to anoint you to do what He called you to do. And by His grace, may you show your life worthy of the call that He has given you. In the name of Jesus Christ, the Son of God, as His servant, I charge you today, serve the Lord, serve the Lord, serve the Lord. I charge you today in whatever gift and call that He has called you to do. Be faithful. Be faithful.
faithful to the calling, to the gift. Above all, be faithful to the God who called you. Let the voice of anointing be upon them right now. Bless the works of their hands, Lord. Purify them always as pure gold, that they will serve with a pure heart, with a pure motive, Lord, of only glorifying you. Right now, Lord, we pronounce the blessing of the most. Nasaan ka pala ng It's okay. It's a very beautiful experience. Na-remind ako kung gaano kaligit sa harap ng Panginoon. But he did everything para abutin ako na nasa baba. Yung realization, bumalik sa akin ulit yung paano niya ako nilinis sa mga kasalanan na nagawa ko. Ay, yung pakiramdam ko yung binalot niya ako ng pagmamahal niya, na hinuhugasan niyo pa ako. Na nililinis niya ako. And na-revive ulit yung desire ko sa loob ko ng maglingkod. And with the fact na siya yung naglinis sa akin, wala nang reason para hindi ako sumunod sa kanya. Ilang beses ko na nabasa yung John chapter 13. Parang tatanong ako, ba't ganun yung sinabi ni Simon Peter? Alam mo yung, nung ako na yung ganun, parang sabi ko, Lord, I'm not worthy. Bakit sino ako? Hugasan ko ng pa. Pero yun nga, yung sinabi niya yun sa kasunod na, kung hindi ko ito gagawin sa'yo, you will not be a part with me. Yes. So, ako parang na-remind din ako, parang kay Sister Heidi na, yes, ang tagal mong naglingkod, ang tagal mong nakakilala sa kanya, pero dahil sa mga pinagdaanan na hindi maganda, nawala yung passion, nawala yung parang, nawala yung first love ko sa kanya na noon ang init-init, pero dumating yung point na parang useless lahat. Parang, pero experience ko yung washing of the feet. Parang sinabi ni Lord, anak, hinugasan na kita. Yung past, yung present, and your future. Hawak ko na yung buhay mo. Huwag ka nang tumalikot. Huwag ka nang tumigil. Huwag ka nang mag-alin. Kasi few are called, many are called, but few are chosen. And I'm so glad that we are the chosen. Hindi lang ako, kundi buong pamilya ko. So, thank you, Lord. Gaya ko na kanina. Sobrang, matagal na tayo Kristiyano, pero may times talaga na sobrang dumi pa rin. But while doing the cleaning kanina, pinaparemind niya na, mahal ka niya, sobrang mahal ka niya na, you can explain the love of God. Sometimes hindi tayo makakonect sa love niya dahil sa sobrang bigat. But His love is so deep that He's so, kahit siya yung Diyos natin, He's still humbling, and He's still so, servant sa mga mahal niya. And yun, parang nag-realize ka na, parang, okay, mahal kita. I'm doing this because I love you. Continuous. And He's so righteous. He's so righteous. He's so faithful. And still, Bago po pumunta dito, nag-uusap po kanina. Sinauna po kami dito. Sabi ko, may sinasabi Lord sa akin.
sabi niya sa akin, ba't ka ba nagsiselos? Sabi ko kasi, Lord, ba't hindi na ako pinu-person ng asawa ko? Sabi niya sa akin, ganun din ako. Nagsiselos din ako. Because you don't pursue me anymore. Sabi ko sa asawa ko kanina, hindi na tayo pursue kay Lord. Kaya nung bago pa natin ginawa to, kaya ako ask na forgiveness sa kanya. And when he washed my feet, Pastor Joy, sabi niya sa akin, I will continue to pursue you. Wow. And yun lang gusto ko sa'yo. Pursue. Yun. For me po, sa totoo lang, I'm speechless. Kinakausap ko si Lord, Lord, ano sasabihin ko? Kasi sa totoo lang, wala pumapasok sa isip ko ngayon. Pero di naman, di naman ako ng Lord. Kasi this past 2 weeks, naging rebellious ako kay Lord. Sa totoo lang. Sabi ko, Lord, pagod na ako, ayoko na. I've been discouraged, na-discouraged po, na-disappoint. Na as in, tinigil ko lahat. I stopped my devotion, I stopped praying. Sabi ko, Lord, ginawa ko din na. Hindi na po pumunta dito. Pero sabi ko, Lord, punta ka. Nagiging open po ako sa inyo. I'm a testimony po na kahit ginagamit po ko sa harap, nakikita niyo po, nag-rebel po ako, Lord. At nakakahiya kasi ngayon pinakita sa akin ng Lord na kahit saan ka pumunta, andito ko. Yung wine pa lang na hugasan ako ng Lord. Sabi ko, Lord, nakapal ng mukha ako. Nakapal lang. Nakapal ng mukha ako. Nakapal ko dito. Hugasan ng Lord. I've been rebellious for how many weeks? Pero pinaintindihan ng Lord na kahit tayo, tumatalikod tayo sa Panginoon, pinapaalala niya na andito lang ako every time that you're ready. Kaya pinipilit, gano'n kita kamahal, sabi ng Lord. Kaya sabi ko, Lord, back to zero po ulit. Back to zero po ulit ako. I'm sorry. Kasi minsan sabi ko, Lord, hindi pa ako special. Kasi, syempre, patigingin po tayo sa iba. Parang tingin natin sa sarili natin yung lies of the enemy, you're not so special. Pero sabi nga ng word kanina, when the Lord gave you a ministry, you are called because you are special. Kaya sabi ko, Lord, sorry po, back to zero po ulit po. Pero sabi ng Lord, iyakap lang ako ng Lord. And this is the symbol, sabi ng Lord kanina, nung dinugasan ko yung pa ako, this is the symbol that you are always welcome. Talaga kung totoo yung sinabi ng Panginoon na we are called not to be served but to serve. Talagang alam niyo pa nung hugasan ako ng paa. Sa Panginoon, yung sobrang humble talaga. Para maglingkod ka. Ganun din na naramdaman ko yung sa sobrang dami kong kasalanan pa rin. Yung mahal ko pa rin ako. Kaya alam niyo po yung ano sa akin ng Panginoon yan. Lingkod ka sa akin. Talaga. Galingan mo anak. Naniniwala po ako lahat tayo dito. Kinausap tayo ng Panginoon para maglingkod para sa Kanya, sa Kanya kalwalhatian. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang tinawag po tayo ng Panginoon. Amen po. Nangyayari yun. Parang kwento eh. Bumagsak yung mga pangyayari sa akin na na-encounter ko si Christ.
Kasi the first, may encounter ko sa Christ, parang like, second year medicine ako. Tapos crusade for Christ. Pero, yun lang, hayo lang kami ng hayo. Then, nakilala ko si Mama, si Sisi. Tapos crusade for Christ. Nakita kami sa expo. Wala ako pang bayad. Kaya si Lord. Maganda yung hotel ko. Sila, nandun sa school. Pero sila yung tingin ng pera para makasa-attend ako. Kasi, hirap yung pamilya ko. Then, ngayon, sundalo na ako. Iba din yung mga anointing, iba yung mga indoctrination. Accepted ka dito sa military. Indoctrination ako. Dito ngayon, Lord, sabi ko, kasama na pala ako sa Armed Guards. Amen. 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 Hindi indoctrination, anointing. Tawag. Commissioning. Yes. Commission of the Lord, sabi ko, Lord, I'm glad to accept the commission. Earlier na, meron ako anointing. Binigay niya. Ni brother, sino yung kasama yung pastor Perez, yung ating kumakanta na nasa Japan. Hindi nyo alam, pinunta siya sa akin. Nagbigay siya ng anointing of blessing. Mission. Yung mag-provide ba? Tapos yun nga. So, I'm very glad naging member ako ng truly, I was anointed, commissioned sa Brother of the Followers. Yes. Actually, kanina ako papalapit. And then, nung binuhusan ng tubig, sinasabo. Pinag-flashback niya, pinarelease sa akin lahat ng karamihan. Habang hinuhugasan niya, sinasabi, anak, lahat ng kabalikan, wala. Yes. Dilis. Pinagkat. Ngayon, abang minanali ni Chris, sinasabi, whatever you go. Amen. So, eto na, go. Sabi ni Lord. Pumunta ka. Sabi na sinasabi ko. Amen. So, kaya, eto yung patunay na sabi na, pinili kita. Tinawag kita. Amen. Ako yung tumawag sa iyo, ako yung pinili. Kaya, ito yung one of the, sasabihin ko siguro, memorable. Maraming nangyari, pero ito yung one of na talagang hindi ko kaya kasi itong scenario.